So, sila mismo umaamin na wala dito sa wala silang physical office dito sa Pilipinas. Di po ba? Which is mali. Di ba? Hindi ho tama yun kasi kailangan na meron talaga dito dahil kasabi ko nga kanina, bago ka makapagparehistro ng isang lending to determine yung capitalization mo, dapat malaman kung saan ka nag-uopisina. Kung wala kang opisina, paano na-determine yung capitalization mo? Di ba? May nagtanong sa akin, "Good eve, Boss Ray. Legal po ba ang OLA na walang office dito sa Pilipinas? May isang OLA po kasi ako na gusto kong puntahan ng office para maayos yung loan ko. Kaso, sinabihan ako ng agent na kaya ko daw ba bumili ng plane ticket para lang makapunta sa office nila. Thanks po and God bless." Alright. Maraming salamat po dito sa pinadala niyong katanungan. Interesante siya at kontrobersyal. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Bakit ko siya sinabing kontrobersyal? Kasi ako ho mismo, hindi ko lubos maisip o hindi ko rin maintindihan paano ho na-irehistro at paano ho nagkaroon ng lisensya para makapagpatakbo ng isang lending company ang mga OLA kung wala hong physical office dito sa Pilipinas. Kasi unang-una na kasama sa requirement nila para humalaman kung magkano ang capitalization niyan is dapat alam kung saan nakapwesto yung opisina. Okay? Kailangan, importante ho yun kasi para malaman po kung magkano yung initial capitalization na kailangan nilang ilabas. Ito, halimbawa, kung yan ho is a first class city or municipality, nakalagak yung opisina, 1 million po ang kailangan nilang capitalization. So, ibig sabihin, kailangan mayroong opisina dito sa Pilipinas. Ngayon, ang nakakapagtaka po, bakit nakakapag-operate yung mga yan kung wala naman dito? Bakit ko nasabi yun? Kasi tingnan nyo, ang dami yung mga na-revoke na mga abusadong online lending apps. Paano masiserve yung revocation papers kung hindi naman humatagpuan? Kaya nga nakita nyo nag-ooperate pa rin. Di po ba? Kasi nga hindi sila matagpuan. Saan sila hanapin? O isa pa pong halimbawa, yung reporter po na nagpunta sa opisina ng OLA. O di po ba? Sabi ng mga gwardiya? Walang nag-ooperate doon. Di po ba? O yung kay Kajani po, yun, abandonadong warehouse daw po. Nakita nyo? Di ba? Paano mo ngayon, paano mo masasabi na ako tanong ko sa sarili ko, parehas tayo ng tanong Paano masasabi legitimate ang isang online lending apps kung wala sariling opisina? Kung kagaya ho yan, sinasabi nyo, gusto nyo puntahan para maayos yung inyong nahiram sa kanila. Di ba? Kasi karapatan nyo naman talagang pumunta. Tingnan nyo meron kasing ang nilabas na utos ang SEC na kailangan ilagay po sa website yung kanilang SEC registration SEC registration number, tsaka po yung yung certificate of authority. Okay? So kailangan po nandoon sa website at hindi lang ho yun, kailangan po nakalagay doon yung address at contact details nung OLA or nung lending or nung financing. Okay, maliwanag ho yan. Kailangan nandun sa website nila. Lalo-lalo kung ikaw ay registered or online lending platform. Okay, so importante ho siya. Kaya ako takang-taka paano ho yung ginagawa nila na nakakapag-operate sila ng wala silang physical office dito sa Pilipinas. Di ho ba? So ako ang panawagan ko sa ating mga sa ngayon ng gobyerno na namamahala po sa pagpapautang is sana po is magawan ho ng aksyon to kasi hindi ho basta-basta problema dahil unang-una nga ako kagaya nun may mga na-revoke po, di po ba, na hanggang ngayon
Nag-ooperate kasi nga ho, parang palos. Kasi hindi nyo ho hindi nyo talagang ma-serve ng maayos yung mga papeles na dapat i-serve sa kanila. No? Kasi nga ho, walang opisina. O di po ba? Tapos ho, kagaya niya, pupuntahan ho ng mga kliyente para humaayos na yung yung nahiram. Wala namang mapuntahan. Di ho ba? Kasi tingnan nyo, yung mismong ahente ang nagsabi, may kakayanan daw ba siyang bumili ng ng plane ticket para makapunta dun sa sa opisina nung nung OLA? Di po ba? So, anong ibig sabihin? Wala dito. Di po pa. Sige, sabihin na ho natin, let's say na na yung transaction is online. But still, may kautusan po kasi ang SEC na kailangan may address na nakalagay. No, in the event po na kailangan puntahan yan, makikita. Di po ba? Hindi naman ho po pwede ganun na na ikaw mag-ooperate ka, wala kang kumbaga wala kang physical na opisina o physical store man lang. Yun nga ho, mga online store, may mga physical store yan eh. Hindi po pwedeng wala. Di ba? Paano nila i-re-registro yung kanilang mga mga permits? Di po ba? Yun ho ang nakakapagtaka rito sa mga to, di ba? Paano sila nakapag-rehistro? Paano sila nakakapag-renew kung wala silang physical na opisina? No, ako ho takanta diyan eh. No, siguro it's about time po na talaga maimbestigahan ho yan ng talagang yung detalyado na talagang hahanapin isa-isa. No, kasi hindi ho po pwede na gano'n eh. Biruin nyo, ito ho, yung kliyente, very much willing po na maayos yung kanyang nahiram. Kaya lang, saan siya pupunta? Biruin nyo, niloko pa nga nung ahente ng abusadong online lending apps kung may kakayanan daw bumili ng para makarating doon sa opisina. Di ba si Raulo? So, sila mismo umaamin na wala dito sa wala silang physical office dito sa Pilipinas. Di po ba? Which is mali. Di ba? Hindi ho tama yun kasi kailangan na meron talaga dito dahil kasabi ko nga kanina, bago ka makapagparehistro ng isang lending to determine yung capitalization mo, dapat malaman kung saan ka nag-uopisina. Kung wala kang opisina, paano na-determine yung capitalization mo? Di ba? So, anong iisipin ko? Diba? Meron bang hocus-pocus dyan? Wala naman ho sana. Di ba? Dapat ho sana lamaban tayo ng parehas. Diba? Pero ako ho, lagi ko lang ho iniisip, may mga may mga paraan silang ginagawa. Kagaya ho ng isang sitsit, na gagawin niya daw ho niyan, aarkilan or magre-renta. Good for 1 year ng isang opisina. Pagka na-i-rehistro, tsaka naaalis, abandonahin na. O di kaya yun nga, gagamit nga sila ng ng mga virtual office, no? Pero bawal, dapat hindi tama yung ganun eh. Dapat kasi yan, may regular na bisita eh. Diba? Hindi lang yung porket na-rehistro mo isang beses, pag nag-renew, okay lang, renew ka lang ng renew. Hindi, dapat every renewal, pinupuntahan pa rin. Kasi, paano mo malalaman talaga kung nandun pa rin nag-uopisina yan? Diba? Paano yan kung umalis na doon sa ibang address na pala Diba? Pero dapat yan, merong taunan o quarter, depende ho, nasa sa inyo yung kung paano nyo i-check yan. Kasi ako ho, ordinaryong manggagawa ho ako. No? Yung sa akin lang, nagbibigay lang ho ako ng idea kung paano, sa tingin ko, sa point of view ng isang ordinaryong manggagawa, kung paano dapat i-check. Kasi, nakakapagtaka naman ho talaga paano nakakapag-operate itong mga abusadong online lending apps na to kung walang physical office dito sa sa Pilipinas. No, dapat ho yan talagang mapagtuunan ng pansin, maimbestigahan yan. No, kailangan talaga. Kasi biruin niyo kagaya ho nito. 'Di ba? Yung nagpadala po ng ng katanungan. Very much willing ho ayusin yung kanyang utang. Kaya lang, saan ho siya pupunta? Di po ba? Kung kagaya nun, yung mismo ahente ang nagsasabi na kailangan pa ng plane ticket para makapunta dun sa opisina. Di ba? So, hindi tama. So, sana lang ho, mapansin ho ng, ng ating
mga kinauukulan, yung ganitong klase ng problema kasi hindi ho titino, no? Lalo lang ho dadami yung mga abusadong online lending apps na yan kung ganyan ng ganyan lang po. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.